Magandang gabi po sa inyong lahat mga boss. Chipamo sir, kamusta po kayong lahat mga kababayan? O ayan ha, maipagmamalaki ko sa inyo mga boss Chipamo sir na tayo po ay nag-uumpisa lagi kapag ka nagbablog tayo ng 3 minuto bago mag-umpisa. Ibig sabihin po niyan sa madaling salita mga kababayan, hindi tayo nalilate ho mga boss Chipamo sir. At nako, mainit po ang mga nangyari at saka yung ano ni Sarah, staff ni Sarah. Ako ho, sa akin palagay mga kababayan, no? Kung ako lang po yung huhusga, ang masasabi ko, nilaglag na po. Nilaglag na po ni Gina Acosta ang ating vice-presidente. At yan ang mga tatalakayin natin sa araw na ito, mga boss, chief, sir. Yan ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Kaya po, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na yung subscribe button. Hindi lang yung puro rocket tapos puro talong at patola at saka okra yung mga gusto nyong topic. Ano? Ito, seryosong bagay po. Pag-uusapan natin dito sa impeachment ng vice-presidente po, mga kababayan. Ako po, madami kayong matututunan at madami kayong malalaman patungkol dito sa mga nangyari sa impeachment. Ano po, mga boss Chipamo sir? Kaya pindutin nyo na yung subscribe button. At huwag kalimutan na mag-like mga bossing. Okay, i-shoutout ko muna kayo, mga nandiyan sa comment section. Nandiyan si Marge ng Cereza Porsi, I am Batman. Andiyan din si Ma'am Viola Garcia, si Marivic Brasos, si Delia Rosario, buong Cereza Porsi family. Naku po, ito si Ma'am Marivic, oh. Si Ma'am Marivic na kapag katalong, okra, kahit 75 years old na, bigla pa daw siyang magkakaasawa kapag kayong mga komentuhan natin ay tungkol sa talong, okra, upo, yung mga pinapasak po sa mga Stop muna yun. Sandali lang. Hihinga muna ho tayo mga kababayan. Eto ho. Galit na galit po si Erwin Tulfo mga bossing. Si Ma'am Del, yan na naman kayo. Nag-uumpisa na kayo Kapag kaganyan talaga yung mga sangkap at rekado nung ating mga pinag-uusapan. G na G kayo, no? Talagang buhay na buhay kayo sa comment section. Lalo na pagka yung kay Roque, at kay Buloyski, mga bossing, ibang klase kayo Minsan, sisimplihan ko lang, sasabihin ko lang, no? Kailangan pabaunan ng mga DDS ng mantikilya o mantika itong si Loyski kapag sumahimpapawid na, kapag lumipad na papunta ng Los Angeles. Aba, idudugtong nyo, sasabihin nyo Vaseline, sasabihin nyo baby oil, sasabihin nyo PDD ng Pilipinas. Etong si Loyski. Pagka kay Roque naman, nako po, linisan ng tubo ang naiisip nyo agad. Hindi, dito muna tayo, mga kababayan. Nagagalit na po kasi si Erwin Tulfo. Dito po sa kay Gina Acosta, mga bossing. Bakit po? Pakinggan muna ho natin. Okay? Pakinggan muna. Kasi totoo naman, nung napanood natin si Gina Acosta noong sa Congress, di ho ba mga kababayan, marunong magtagalog, magaling magtagalog at nakakasagot. Tapos kapag ang estilo ho nila doon sa Congress, siguro last year po iyon, bigla na lang po sasakit ang dibdib, mahihilo, masusuka, kung ano-ano ng kaartehan. Dito po hindi uubra Kaya po, kunyari, tatanga-tanga na lang po. Kunyari, hindi na lang po marunong magtagalog. Kunyari po, mahina. Baka naman mahina talaga ang mga staff ng vice-presidente. Kaya ganun po ang kanilang performance, mga kababayan. Kundi ang isip ay nasa puro pera po. Pakinggan muna natin. Ilang beses ko na sinabi, pakinggan. Sabi nila, ikaw ang pakana nung subo-subuan nila Roque. Hindi ho ako, kayo. No, kayo yung lalo na kapag si Alan Peter Cayetano, kung ano-ano yung sinasabi ninyo. Pakinggan nyo muna ito. Game. Naka-4 na beses na akong pakinggan nyo muna ho ito Hanggang ngayon, hindi pa inumpisan. Ito na nga, game. Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress.
Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog. Akala ho kasi yata nitong kampo ng Vice Presidente at nitong si Gina Acosta, hindi makukuha, hindi mahahalungkat yung yung mga ginawa po at mga nangyari doon sa Kongreso. 'Di ba? Tayo nga po hanggang ngayon, isang taon o isa't kalahating taon pa lang ho ang nakakalipas mga kababayan. Oh, kabisado pa din natin, alam pa din ho natin mga bossing. 'Di ho ba? Oh, na ganito yung mga sinabi ni Gina Acosta doon, na sumakit yung dibdib, medyo kayong mga DDS, ang putek, eto ba yung ipanlalaban at eto ba yung mga ipinagmamalaki ninyo na mga witness ninyo? Wala na, hindi na umuubra. Tapos makakarinig ka, makakabasa ka doon sa mga comment section sa Facebook. Kesyo daw po mga kababayan, kapag kasiligutan yung nagsasalita, ayaw na ayaw kong papakinggan. Paano ho? Masakit sa kanilang tenga. 'Di ba? Paano ho? Halos naiipit po yung kanilang depensa. At eto nga po ang napansin ko mga kababayan. Mamaya, hindi na, anong mamaya pa? Sandali lang. Gusto ko lang ho isingit ito mga bossing. Okay? Gusto ko lang isingit ito mga kababayan. May napansin ho kasi ako sa depensa ng Vice Presidente. No? Sandali lang ha. Iaangat ko lang. Kailangan ko makuha Napansin ko po mga boss Chipamo sir at nako akala ko po si Senyor Aguila. Akala ko ho mga kababayan si Senyor Aguila ay nakakulong. Tingnan nyo ho kung ano po yung tinutukoy ko dito mga boss Chipamo sir. Kasi sabi ko, di ba linoloko ko pa si Loisky? Mga kababayan, mga boss Chipamo sir, sabi ko pa kay Loisky, nako, siguro panigurado nagtatampo si Loisky doon kay Senyor Aguila. Pakita ko lang to mabilisan lang po mga kababayan. Nagtatampo si Loisky, bakit? Kasi nga siya nag-post siya nung naglagay siya doon sa sombrero niya, Aguila. Kung maalala nyo ho, Aguila, nandito ho mga kababayan, Aguila, nung siya ay nahuli na. At tapos, mga bossing, si Senyor Aguila, ibang klase. ibang klase yon. Matapang naman ho iyon. Yon kapag ka sinabi ng NBI o sinabi ng otoridad, ikaw ay sumuko na, ikaw ay humarap na. No? Sa amin, agad-agad naman pong humaharap si Senyor Aguila. Akala ko po nakakulong itong tao na ito. Yung pala, yung pala kasama mga kababayan doon sa depensa ng Vice Presidente. Ay hindi. Hindi po si Senyor Aguila ito. hindi po ba ito yung yung may kulto doon sa kabundukan? Akala ko kasi siya ito. Hawig, kamukha. Tingnan nyo may maigi.